affordable, hygienic, and environment-friendly products made by 100% Pinoy for fellow Filipinos. Just talks, just talk, just talk, just talks, sa DZME. Just talks, just talk, just talk, just talks, sa DZME. Sari-saring pakulo, iba't ibang huro-huro, may pang-local at global, chikahan at kulitan. Just talks, just talk, just talk, just talks, sa DZME. Just talks, just talk, just talk, just talks, sa DZME. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Come on. Ang mga balita. Hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Mga gusto mong marinig at malaman. Kasado kay Vic De Leon Lima. Kasado dito naman sa nag-iisang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Are you ready? Magandang tanghali ho, magandang tanghali. Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah, okay na. Ngayon ho ay araw tayo ng Wednesday. At ang dati hong nakaugalian natin, kapag araw po ng Wednesday, siyempre, kasama po natin ang mga batikang abogado ng ating palatuntunang kasados dito po sa Day of the Week. Makakasama po natin sina Attorney Earl Tan at Attorney Dong Tumuran para po tugunan ang inyong mga hihinging payong legal. Malaking tulong ho yan. Petsa 2, August 2, 2023. Naku, nais ko pong batiin yung pamangkin ko, si Christian Pingo Escolar. Nagbe-birthday ho siya ngayon, si Christian Pingo Escolar, at nagpapalamig na. Nagpapalamig na at handang-handa na ho ang birthday ni Christian Pingo Escolar. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Vic De Leon Lima. Bagamat alam natin na marami pa ho sa ating mga kababayan, marami pa ho sa mga lugar dito po sa iba't ibang panig ng Luzon, ang hanggang ngayon ay lubog pa sa baha. Magandang tanghali din po sa mga taga North Luzon Expressway. Taga North Luzon Expressway. Magandang tanghali po doon po sa mga nababalahaw dyan po sa may San Simon, sa Tukaw Bridge ba yun? Meron pa rin hong tubig, pero ang balita mukhang umiksi na ho yung traffic at medyo humupa na yung konting baha, yung malaking baha humupa na ho. Hindi ho kagaya ng dati na umaabot ho yata sa 7 hanggang 10 kilometro ang traffic. At ngayon ang latest report kaninang umaga ay parang 2 kilometro na lang. So, well, in fairness din naman sa NLEX, wala tayong magagawa dahil apaw Apaw ang Pampanga River. Apaw ho ang Pampanga River. At hindi ho natin talagang masisisi rin naman fully ang North Luzon Expressway. Pero sana ho ay antabay lang yung ating mga NLEX patrol, yung ating mga nangangasiwa po ng traffic dyan. Inuulit ko, ang nakabigat ho sa traffic kasi yung mga coaching nagsisiksikan ho sa kanan, pati sa mga shoulder, pagdating ho dun sa site na may baha, dun sila magsa-swerve to the left. Yun ho actually ang nagiging sanhi ng tubig, daan ng traffic. Dahil yung mga traffic enforcer ho ng NLEX, nandun ho sa tabi ng baha. Ang sinasabi ko nga ho, hindi naman ho ako naggagaling-galingan. Hindi ba ho dapat malayo pa sila sa baha, winawarningan na nila yung mga sakyan to move to the left. Dun po sa may malapit sa Center Island, para konti na lang po yung magsiswerve. Yun ho ang nagiging dahilan ng traffic. Kasi meron din naman ho nakakalusot dun sa mga bahae na maliliit na sasakyan.
last Sunday, traffic na ho dyan, malalim na ho yung tubig dyan at lumala yata nung linggo ng gabi, linggo ng hapon hanggang nung araw ng Monday. Talagang nagbabiral nga raw ho sa TikTok, yung mga haba ng traffic, nako, talagang kalbaryo. Anyway, bago tayo magpatuloy, bigyan muna natin daan ang ating mga kasama sa labas ng impilan ng ating mga Radyo 1 Patrol sa mga balita sa kanilang mga respective beat. Unahin po natin ang report mula po sa lungsod ng Maynila, si Felix Laban. Felix, what's happening? Felix? Okay, unahin natin. Jay De Castro. Jay, balita Jay. Yes, Kuya Vic, patuloy ang pagtugis ng Philippine National Police sa armadong grupo ni Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa Public Information Office Chief Brigadier General Red Maranan, nananatili pa rin ang kampanya ng PNP laban sa mga private armed group at pag-designate na mga ito ng anti-terrorism council kay Teves at sa kanyang armadong grupo bilang mga terorista. Sinabi ni Maranan na puspusang ipatutupad ng PNP ang agresibo at tapat na law enforcement operation laban sa lahat ng private armed group. Una rito, inihag ni Anti-Terrorism Council na ang pag-designate sa armadong grupo ni Teves bilang Teves Terrorist Group ay base sa compelling evidence at factual incidents na tumutukoy sa grupo bilang responsable sa mga insidente ng karahasan sa Negros Oriental. Ayon sa ATC, ang mga aktibidad ng Teves Terrorist Group ay lumikha ng atmosphere of fear na lubhang nakakaapekto sa personal na pamumuhay at kalayaan ng mga residente sa rehiyon. Balitang Kampo Krame, para sa impilang may paninindigan, ako si Joy De Castro ng DCME 1530, ang Radyo 1. Maraming salamat, Jay De Castro, mula po dyan sa Kampo Krame. Sunod po natin gawing-gawing na pagbabalita ng ating mga Radyo 1 Patrol. Sunod po natin si Neil Miranda. Neil, go ahead, Neil. Mahigit sa 100,000 piso ang halaga ng syabong na kumpiska ng mga tauhan ng Quezon City Police District mula sa naarestong tulak umano ng illegal na droga sa Quezon City. Kinilalang na dakip na 24 anyos na suspect na si Joey Bismar, residente ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkaka-arrest ng suspect ay dahil sa ikinasang bypass operation sa kanyang bahay ng District Drug Enforcement Unit o DDEU. Nakumpiska kay Bismar ang 20 gramo ng shabu na may halaga 136,000 pesos, isang cellphone at ang bypass money. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa impilang may paninindigan, ako si Neil Miranda, nag-uulat sa DCME 1530, ang Radyo 1. Maraming salamat, Radyo 1 Patrol Reporter Neil Miranda. Sunod natin, Felix Laban. Felix, Public Works, go ahead. Yes, Kuyang Vic, magandang hapon at nagpayag ng babala sa publiko ang DPWH NCR at DPWH Region 7 hinggil sa kumakalat na peking solicitation letter na nanghingi umano ng pera ng anumang pabor at pagpapakilalang ng kawani ng tanggapan daw siya ng DPWH Region 7 sa ilalim ni Regional Director Ernesto Gregorio Jr. Mariining naman itong pinabulaanan ni DPWH Region 7 Regional Director Ernesto Gregorio Jr. ang peking solicitation document na galing daw umano sa kanyang tanggapan. Anya ni Gregorio ang lahat ng mga tanggapang nito at pribadong individual ay inatasan na rin niya na iwasang magsagawa ng anumang uri ng pangangalap ng kaling tulad na solicitation at hindi otorisadong dokumento na labag naman sa batas at dapat itong baliwalain. Hinikayat namin ni DPWH ang publiko na agad na iulat ang mga katulad na kaso sa anumang kahinalang gawain sa Regional Office 7 o kaya DPWH FB page o tumawag naman sa hotline ng 02165 o 02 o mag-email sa citizen-feedback@dpwh.gov.ph. Ang disclaimer na ito ay nilabas ngayong araw ng Agosto 2 ng kataong kasalukuyan ng DPWH Region 7 para na rin dinisin ang pangalan ni DPWH Region 7 RD Ernesto Gregorio Jr. at upang maiwasan na rin ang anumang pandaraya at iligal na aksyon. Para sa impilang may paninindigan, Felix, yes po, Kuyang Vic.
Sino naman ang magbibigay ng pera dyan sa mga nagsusolicit na? Kailan mo naman narinig nagsolicit ang Public Works? Hindi ba? Yun nga at base sa kanilang advisory nga Kuyang Vic, nakaabot sa kanilang impormasyon yan na may isang individual na nagpapakalat niyan at nanghihingi sa mga establishmento at iba pang mga sektor ng gobyerno ng solicitation niyan na pirmado at isa daw ay kawani ng Region 7 DPWH. At yan nga pinabulaanan ng DPWH na si Ernesto Gregorio Jr. ang ng Regional Director. At kaya siya nagpalabas ng itong advisory nga laban sa tao na yan. At wag baliwalain yan. Ang tawag dyan, kung ang Public Works may bulldozer, ang tawag naman dyan budol. Budol. Tama Kuyang Vic at budol nga ito. Ay siguro, bulldozer. Oo nga, alam mo Kuyang Vic, isa na siguro to sa pero ang sinasabi na baka ito iniugnay pa rin sa nangyayaring bagyo. Tinatanungan ni Willie Delgado, o para saan yung solicitation? Walang sinabi doon sa inilabas na advisory ng DPWH Region 7. Ang nakasad lang doon ay wag tangkilikin ang anumang pabor na hindi wag tangkilikin. Pag nakita nila yung tao, patamahin nila, tapos tumawag silang pulis. Yung nga, pinapahuli sa mga sino mang mabigyan ng ganitong dakpin agad daw o may tawag sa pulis. Oo, tawag ka ng lespo. Tawag niyang budol. Tama Kuyang Vic, tama ka dyan. Yan nga ang nais ng Region 7 DPWH. Dahil nga lumalabas nga yung pangalan ng Regional Director dyan sa solicitation. Napirmado daw niya, kaya yan, at nagpalabas ng advisory. Oo, ikaw ba umattend ka ng kasal ni Mga Salvador sa sa Bali, Indonesia? Hindi, Kuyang Vic. Sa Baguio, umattend ka ng kasal sa Baguio? Hindi, Kuyang Vic, pero nakita natin yan sa FB. Oo. Kasabi, kasalanan mo, kaya bumagyo. Ayos ba? Yan. Viral ba? Viral? Oo, viral niya, Kuyang Vic. Viral niya, Kuyang Vic. Walang bati na magandang tanghali ang ating master henyo, ang ating idol, si Joey De Leon. Nakikinig sa atin lagi yan. Tsaka si Bossing Vic Soto, si Tocayo. At si Tito Sen, nakikinig sa atin yan. Pinarating sa akin. Good morning. Die Hard ETV tayo. Buti hindi ka umatay ng kasal. Kung hindi, nasisi ka. Ikaw may kasalanan ng bagyo. Yun na nga, Kuyang Vic. Yun na, mahirap yan, Kuyang Vic. Samantala, Kuyang Vic, sa lagay ng panahon, kay hinto-hinto lamang ang malakas na pagbuhos ng ulan dito pa rin sa aking kinalalagyan dito sa lungsod ng Maynila. Partikular at kaya naririto ngayon sa nasa Tomas Mapua tayo ngayon. Kung saan dito, nanananghalian tayo dito. Alam mo ba ang dating pangalan ng Tomas Mapua? Tomas Mapua, Tomas Mapua, Tomas Mapua. Hindi Tomas Mapua nung araw yan. Hindi Tomas Mapua nung araw yan. Ang pangalan nung araw dyan, content trivia, ang pangalan nung araw niyan, Misericordia. Yun ang hindi ko inabot, Kuyang Vic. Hindi ko inabot yan. Ang alam ko, inabot ko na, Tomas Mapua na. Pero alam mo, Kuyang Vic, masarap yung mga kainan dito, yung mga kapsilugan. Nandito ko ngayon. Lalo na yung mga alam mo, ang common sa lugar na yan, a bit of information. Doon po sa nangangailangan ng mga murang gulong, nandyan lahat ang gulungan, ang tindahan ng gulong sa Tomas Mapua. Tama ka yan, Kuyang Vic. Tama ka dyan, Kuyang Vic. Nandirito nga. Yan na muna ang update mula rito sa... Ang dami ng tindahan ng gulong dyan, Felix. Ang daming nagusbungan ng mga karinderiya at ang sasarap ng pagkain. Oo, tama, oo. Sige, yan na muna ang update yan na muna ang update dito sa lungsod ng Maynila para sa impilang may paninindigan. Ako, si Felix Laban na nagulat para sa DCMK 70 Radyo 1. Thank you, Felix Laban. Mula po dyan sa gawin ng Tomas Mapua sa may Santa Cruz, Maynila. Babalik po tayo. Umpisa na po natin ang ating segment na Ask My Lawyer. Paring Willie, nakikinig. Ano kaya niluluto ni Paring Willie Delgado? Palagay ko, nire-ready na ni Paring Willie yung sinigang na kanduli ko sa miso, Joe Mariano. Di ba? Palagay ko, tinitira na ni Paring Willie Delgado yun. Yung aking sinigang na kanduli sa miso na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ba? Alright, sige. Magpapatuloy po tayo sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis, ha? Ito po ang kasado sa DZME 1530.
Una sa kanan, himpilang may paninindigan, Radyo 1. Ako po si Vic De Leon Lima. Oras natin, ala 1 en punto eksakto ng hapon. Sports fan ka ba? Naghahanap ng katagisan sa usapang sports? Sali na! Tambay na! Free Points sa DZME, ang pambansang tambayan ng sports. Makitambay at makitalakay sa mga puntos ng tatlong personalidad ng Philippine sports. Kasama si Errol Kabatbat, Dennis Principe. Free Points sa DZME tuwing linggo alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Play ball na! Usapang Tagumpay with Melanie Zambrano and Direct Frank Mamarin. Programang nakaka-inspire. Feel good ang talakayan. Kwentong success na nakaka-happy. I-push mo ang pangarap sa Usapang Tagumpay. Tuwing Sabado, ala 1 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Come on. Ang mga balita, ang mga komentaryo, ang mga opinyon ng publiko, ang mga legal na payo. Walang maitatago, walang maiiwan, lahat mapag-uusapan. Lahat kasado. Kay Vic De Leon Lima. Tutok na at makiratsada dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon, ang mga gusto mong marinig at malaman. Kasado. Kay Vic De Leon Lima. Kasado. Dito naman sa nag-iisang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Are you ready? Alright, balik ko tayo sa ating palatuntunang Ask My Lawyer dito po sa Kasado sa DZME 1530. We have 3 minutes after 1 o'clock in the afternoon. Makulimlim pa rin ho dito sa lungsod ng Maynila. Kanina ho, bago tayo magsimula ng programa, super dilim. Pero sandaling ulan lang, tapos nawala na at medyo lumiliwanag na naman ngayon. Pero still, nagbabadya pa rin po ang malakas na pagulan sa napakaraming bahagi ng Metro Manila, and no less than the NDRRMC ay nagbigay po ng babala doon po sa mga lugar, sa mga bulubunduking lugar na posible pa rin hong matuloy ang malalakas na pagulan at maging sanhi po yan ng mga pagguho ng lupa o yung mga landslides. Napakarami pong mga rehiyon ang tinamaan po nitong magkasunod. Itong typhoon in tandem, di ba? Yung typhoon in tandem, si Egay at si Falcon. Marami hong pininsala, mga eskwela, umaabot sa 100 na po ang mga totally damaged. But bago yan, sige, kamustahin natin ang ating makakasama. Nasa studio na po sina Attorney Earl Tan at Attorney Dong Tumuran. Magandang hapon, mga attorneys. Magandang hapon po. Welcome. Happy Wednesday. Yes, Sir Vic. Attorney Dong. Magandang hapon po. Yes, Sir Vic. Good Okay, afternoon sa inyo, Sir Vic. At good afternoon sa ating mga nakikinig sa radyo at nanonood sa Facebook. At salamat po sa inyo lahat. Sir Vic, good afternoon. Nadali ba ang kainta, Attorney Dong, ng bagyo? Well, nung Sir Vic, nung bumagyo, okay lang naman, mababa naman. Tolerable naman at may mga evacuation na points naman na ginawa doon. At although wala naman baha. Kung meron man yung mga low-lying areas Alright. lang. Purely mga bahang ulan lang, hindi naman talaga. Minor lang. Minor lang, Sir Vic, kaya thanks God, minor lang. Thank you. Sa San Jose, Attorney Earl. Among mga cities, municipalities sa Bulacan. Sa Bulacan kasi maraming mga bayan ang lubog sa baha, no? Pero ang San Jose del Monte kasi
mataas yan eh. So, hindi ganong bahain dyan. Pero merong mga barangay na malapit sa ilog ang medyo tumaas ng tubig. Oo, nung linggo na biktima ako sa sa San Simon. Galing kami ng Ayun, Pampanga. NLEX. Nabiktima kami. Pero luckily, alas 10:30 kami ng umaga dumaan doon. Medyo nag-uumpisa pa lang. Pero malalim na yung tubig. At siguro mga 1.5 to 2 kilometers ang traffic. Pero the other day, umabot yata ng 10 kilometers. Oo. Wow, grabe. Ang haba nun. Yeah. Oh. Yeah. Yung isang kwento sa akin, nung na-traffic doon, yung magkasintahan, inabot na sila ng pagpapakasal doon hanggang sa nag-divorce na, nandun pa rin sila sa San Simon. Yun ang kwento sa akin. Ganun ang sabi ko, sana tumawag kayo kina Attorney Earl tsaka kay Attorney Dong para mabigyan solusyon. Yung problema ninyo. Ay, hindi ba? Alright, may mga callers na ba tayo, mga attorneys? Yan, Sir Vic, mukhang meron tayo dito from nasa linya si Madam, Maerdita C. Maerdita C. Okay. Erdita C. Sige, buena mano. Go ahead, Attorney Dong. Actually, nakalagay lang, linya via Viber. Sir, ready na ba siya? Mukhang mag-ano siya. Okay, sige po. Ma'am, maglilikod sa yung hapon ito. Yes po, good Magandang, teka lang, Aling Erdita ha. Medyo lakasan lang niyo yung boses niyo ng konti. Go ahead, nakikinig po si Attorney Dong tsaka si Attorney Earl. Go ahead, Aling Erdita. Ano po, magandang hapon po, Attorney. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tuloy po kayo. Yung may nagkaroon po ng utang ng mama ko po, doon sa kapitbahay namin. Ma'am Maer, meron ba kayong radyo? Pakipatay po ninyo. Parang nag-e-echo nagpi-feedback. Oo. Sa telepono po kayo magsalita. Go ahead, Ma'am Maer. Kasi po, yung mama ko po, nagkaroon po ng utang sa kapitbahay po namin. Okay. Go ahead. Okay po, go ahead. Tapos, ayun po, na sinapan si mama magbayad. Then, tinatawag si mama ko doon sa barangay. Ngayon po, nagkasettle na po, nagkaroon na ng usapan. Pagkatapos nito, yung anak nung pinagbutangan ni mama, pinost po ako, pati yung kapatid ko, sa Facebook with may pangalan, complete name ko po, saka yung mukha talaga namin ng kapatid ko, yung sinabi niya doon na dito kami nagtatago na may mga utang daw kami, which is yung mama ko lang naman may utang, sa amin na namin. Tapos, nag-comment yung kapatid ko doon na ate, yung utang ng mama ko, nagkasettle na yan sila sa kapitan kasi pinatawag yung mama ko ng mama mo. So, tinawasan lang daw, wala daw siyang alam doon, wala daw siyang pake. So, after that, pagkatapos ng isang linggo po, pinaradyo yung mama ko doon, nangingin sila sa radio. So, tingnan ko po, may ikakaso po ba kami doon sa anak ng nautangan ni mama. Ano ho tanong? Ano po ang tanong natin, ma'am? Pwede po ba kasuhan yung anak ng nautangan ni mama? Pwede daw bang kasuhan yung anak nung inutangan ng mama niya? Kasi po, dahil tinamay sila, yung mga walang kinalaman. Kung di ako nagkakamali, narinig ko parang may nag-post pa sa Facebook ba? Oo, yun nga. May yun nga yung may sinasabing pagkakautang, ganon. Well, sa totoo lang po, kung yun ang katanungan nyo, maaari po siyang talagang magka-problema, magkaroon ng kaso doon sa pagkakapost sa Facebook dahil hindi naman ho dapat sinisiwalat sa social media kung ikaw ay may obligasyon sa isang tao, no? Ipapakalantaran nila sa publiko, no, na through the social media, Facebook. At siyempre po, pagka-post po noon, siyempre masisira po inyong yung kung sino mo yung taong tinutukoy doon na may utang. Siyempre masisira po ang kanyang reputasyon. So kung ayan po ay naidaan sa pag-post sa Facebook at identified po yung taong tinuturo kung sino may pagkakautang, no, at mga iba pang komento na hindi maayos, maaari po siya makasuhan dyan ng cyber libel, ano. At ito po ay
maaaring maipile ko sa ampun lugar ito na i-publish, no? Kung nabasa to sa QC, sa Marikina, doon po siya pwedeng pailan ng sinasabi natin cyber libel, no? Pero ang pinakamaganda po diyan kasi dapat ma-save niyo yung pagkaka-post at tapos po lumapit kayo sa Philippine National Police sa may cybercrime unit ng PNP para po or sa NBI para po sila ang mag-assist sa inyo patungkol po dito sa mga malaswang pagkaka-post sa Facebook, no? Although siyempre po i-determine pa rin yung content ng pagkaka-post kung ito ba'y papasok nga sa pagkalibelo. Pero base sa kwento nyo nga na parang sinasabi nila na may utang, tapos parang may mga walang kwenta pa ako narinig na gano'n. So, yun. Maaari po talagang pumasok ito sa cyber libel crime po ito doon sa pagkakapost. Tama ba, Mang Aling Maer, na pati yung walang kinalaman, dinamay sa pinost? Opo. Kasi nga... Like who? Kagaya nino? At kami, yung mama ko lang po may utang, pero tapos yung sinisingin niya, kami dalawa ng sister ko, tapos yung mukha namin yung pinost niya sa Facebook, tapos maraming nagko-comment na doon, nagtatawanan. Ayun po, kaya kanina na kung sino po yung mga taong na-identify no, na pinapatungkulan ng pagkakapost doon sa Facebook, sila po ang may aksyon laban dito sa taong nag-post. Pero po ng magkakatalo dyan, kailangan po may ebidensya tayo, kagaya po ng kung na-save nyo po yung pagkakapost or kung meron po tayong screenshot, no? So, ayan po, vital po yan para ma-determine po. At sino rin po yung nag-post, yung author, ay kilala dapat identify din po siya. Opo, kilala po namin kasi anak siya nung pinutangan namin ni mama. Tapos, dinelete niya. Pero pag delete niya, may mga screenshot na kaming nakuha. Yun. Ebidensya na yun. Yes, ma'am. Opo, yes, Sir Vic. Yan ang pwede nyo pwede nyo gamitin. No? At kung kayo talaga ay desididong tumuloy at magsampa ng kasong cyber libel, kayo po ay unang gagawin nyo kasi ano po ito, medyo technical po itong proseso. Magpatulong na po kayo sa Philippine National Police sa Cybercrime Unit. At i-determine po nila ang inyong ebidensya at gagawa kayo ng mga sinumpaan salaysay doon, pati rin yung mga iba yung mga testigo, no? Para po magawa na rin kaukulan na kung ano man po isasampang demanda, no? Isasampa po sa piskalya. At siyempre po, dapat alam niyo rin po yung mga address ng mga taong nung taong nag-post, no? Kasi hindi, ang tanong ko, Attorney Earl, ang isang tanong ko, Attorney Earl, tapos na ba yung palugit nila para bayaran yung utang, Aling Maer? Tapos na ba yung palugit? Lumampas na ba kayo? Kasi po, sa panahon? Kasi po, wala po yung palugit po. Yung, ano ba ito? Nagtutubo po kasi siya. So, siyempre, ang tubo nung 1 case, 200. Sabi ni Kapitan, huwag mo munang taasan yan, antayin mong mapinta yung lupa. Saka mo siya singilin kasi walang magagawa yan ngayon. Kaya gano'n, pinost pa rin yung anak. Attorney Earl, hindi ba parang pinag-usapan natin dati yan? So, ibig sabihin, tumutubo yung utang at 200 pesos a month? Opo, tapos pag hindi mo pa nabayaran yung tubo na 200, tutubo yun ng 40 pesos na naman yung 200 na tubo ng tubo. Actually, Attorney Earl? Actually, yung whatever agreement that they had, di ba? Kasi nga, utang yan. Yan yung magiging batas nila para sa kung ano man yung pinagkasunduan nila. So, ang tanong lang naman ni ate regarding dun sa pagpo-post sa Facebook, no? Sa pamamaya sa kanila sa Facebook ng kapatid niya. So, yun, pasok talaga po sa cyber libel yun. Pero alam naman, ako, hindi ko naman po kayo sinasabihan na no? Pero ang pagpapile kasi ng cyber libel, no, dito sa atin sa Pilipinas, medyo mahirap pa. Napakahirap pa po. Kasi it's hard to prove yung cyber libel. Kaya nga, ayun nga, nabanggit na kanina, na-delete na. So, ang hirap pag na-delete na. Kasi, kailangan kasi yan ng expert witness diba? Sino ba ang magpo-probe niyan na talagang yung taong yun ang siyang nag-post doon sa social media? Kailangan yan, lalapit ka pa sa PNP Cybercrime at saka sa NBI Cybercrime Division, no? Para malaman yung, kasi nade-determine yan through IP address kung sino ba talaga yung nag-post na yan. That yan posted by that person. So alam niyo naman,
ang criminal case natin, alam mo, proof beyond reasonable doubt. So, pag dininay niya na, hindi naman ako nag-post nun o na-hack yung phone ko. So, it's hard for you to prove Pero it. Attorney Earl, I'm curious, Attorney Dong, ano? Yes, Sir Vic. Ano ang success rate na nagpa-file ng mga cybercrime? Mga libel cases on cyber Well, mataas ba? Sir Vic, ako isang case ako niyan sa Makati. Kausap ko yung witness ko ng panyero na police, Sinasabi niya maski sila na nahirapan din. Nagkakaroon sila ng conviction pero hindi niya sa akin nasabi kung ilan. Pero sinabi niya onti lang talaga. Pero ako, mahirap talaga tingin ko dyan, less than 10% pa yan eh. Oo, mahina. Napakahirap po niyan. Kasi ang hirap pong i-prove na talagang siya yung nag-post eh. Hindi pa naman tayo ganun ka-high-tech dito sa Pilipinas na malaman agad kung sino yung nag-post. Tsaka Sir Vic, tatandaan nyo sa... Maybe that can be one of the reason kaya itong mga ganito sa cyber na naninira, I mean, they're having a heyday na malabo silang matiklo. Para bang ganun ba yun? Diba? Actually, matitiklo. The problem is, kunyari, si ma'am, si ate, magpapile ng complaint. So, ilalapit niya muna sa NBI yan or PNP, cybercrime. Sa dami pong lumalapit doon, alam niyo, sa maliitang ganyang kaso, baka hindi na siya entertainin. Ang sasabihin muna sa kanya, kasi marami na... diba? Kasi most likely, from the same barangay sila. So, sasabihin doon, just to buy time. Dahil nga po, sa dami rin nagre-reklamo sa ahensya nila, ng mga ganyan, pabarangay ka muna. Usually, Sir Vic, ang marami nating conviction, panyero, yung mga nagkakaroon ng raid na isang mga puro computer, meron silang mga parang yung online na yung illegal device. Illegal device. May mga model sila sa kabilang end. Tapos may mga pinagbabayad sa credit card yung mga parokyano, tapos yung babae naman ay magsasayaw kung ano man gagawin, pasintabi po sa mga nakikinig. Tapos yan po, mga 10 o 15 silang operator, and then may nagbibideo, may nagbabayad ng credit card yung mga yung mga parokyano. Ayan, NBI. So, dinulog nyo na ba sa barangayan? Ismael. Hello po? Dinulog nyo na ba sa barangayan? Sige po, nakikinig yung mga lawyer natin. Ang alam ko po is, hindi na umano yung kapitan namin kasi nga daw may usapan na. Hindi. Ang tanong ni Sir Vic, kung dinulog nyo na ba sa barangay, yung issue nyo doon sa pagpo-post naman sa inyo. Yeah. So, separate case po yan. Hindi pa po kasi yung nasa malayo kasi ako, yung mama ko lang ang nandun mismo. Parang hindi niya nakwento na dinulog niya kasi parang yung nag-hands up na yung kapitan namin hindi na siya nakikiano. So, yan yung mga ganitong kaso, Sir Vic, yung lagi nating pinag-uusapan. Is it really worth it to file a case against, di ba? Mahabang proseso. There are times naman na pwede magsampa ka lang kaso sa fiscal, screenshot. For basis of probable cause, baka minsan napapile sa korte. Pero para sa magkano ba utang? Yung 15K po, umabot yung 15K, mga 7 months or 9 months, umabot na siya ng almost 42. Ano yan, ma'am? Ang kanyang pinag-autangan. Oo, 15,000 nga yung So, doon sila ng usapan doon na nakasulat sa papel yung interest at napirmahan nila. Talaga may agreement sila sa isang interest na specific na interest na nakasulat sa papel po, kontrata na simple, kahit na walang notaryo ng notary public, basta may pirma nilang pirma ho nung tao na bumapa interest, binding po yun. Pero kung wala po, napasok dyan, legal interest lang po pwede singilin, which is 12% per annum, 1% a month. So, yung nabanggit yung interest regarding sa utang kasi nga nagkaroon na sila ng arrangement Ang issue lang yung kung
Okay, ma'am? Okay po, ma'am. Okay. Actually, Maraming salamat okay, po. ma'am. Thank you po. So dito na naman pumapasok yung ating slogan na kapag may tang-o, iadba mo. Yan. Di ba? Pag may tang-o, Kapag may yadba mo. iadba mo. Iadba mo, bayad ka. Di ba? Alright. Teka muna, medyo magkakaproblema yata tayo sa communication. Ewan ko kung may mga texter na riyan. Pakinga, kung meron na, Attorney Earl. Yes, meron kanina. Di ba? Actually, Sir Vic, merong papasok ata. Meron na. May caller pa. Hintayin natin ang papasok na. Okay, sige, pasok na. Sige po, sino po? Hello? Hello, ma'am. Ito po ay babae o lalaki. Babae po. Ayan. Ito po ay si Ma'am Charlene. Yes. Sige po, ma'am po. Oh, Ma'am Charlene, kamusta si Aga? Okay naman. From Pampanga. Go ahead, Ma'am Charlene. Yes po. Yung tatanong ko po sanang issue is about dun sa father ng mga anak ko. Single mother kasi ako, dalawa yung anak namin. So, hiwalay na kami last year pa. Pero may boyfriend ako ngayon na foreigner. Gusto niya kasing makasal kami at i-adapt yung mga bata. So, ano po ba yung process nun? May pipirmahan ba yung biological father ng mga anak ko? Okay, ilang taon na ba yung mga bata? 4 tsaka 5. Magandang issue. Okay, so hindi kayo kasal, ano? Never po kami kinasal ng biological okay. father. So ganito, pag kinasal kayo, yung foreigner, kasal na kayo? Hindi pa po, nagpa-plan pa lang po. Okay, so ang adoption kasi dapat joint adoption yan husband and wife will adopt, no? Kung magpakasal muna kayo. Then after nyo magpakasal, meron ng bagong law on adoption ngayon, which is administrative na lang. Ang file niyan, taga saan ka ba? Dito po sa Angeles, Pampanga. Yes, sa Pampanga. So, sa DSWD ng Region 3, ipinapile yan, administrative adoption. So, dahil pag mag-asawa na kayo, joint adoption, kayong dalawang mag-a-adopt. So, yung tanong ko po, yung biological father nung mga okay. anak ko, kailangan ng perma niya na... Okay, yung tanong mo regarding nung biological father, kasi nakapangalan yan sa biological father, tama ba? Yes po, nakapilyedo po sa papa nila. Okay, yun. So, kailangan po ng consent niya doon sa adoption. Kasi nakausap ko po siya regarding doon, yung papa ng mga anak ko. Hindi daw po siya paperman kahit anong mangyari. Yung ano ko naman po sa kanya, issue ko sa kanya, never po siya nagsuporta sa mga bata mula pinanganak hanggang ngayon. Kasi not in good terms po kami nung naghiwalay po kami. Yan ho, para... Actually, kailangan talaga ng consent, no? Affidavit of consent ng biological father. Pero kung hindi mo siya makukuha, kailangan magkaroon muna ng report yung mga TSW na abandon. Yes. Diba? So, kailangan po ng report. Sinusuportahan just like nawawala yung audio nawawala. Opo, nawawala yung audio. Wala po. So regardless kung sinusuportahan siya o hindi nung biological, kailangan pa rin ang consent ng tatay ng mga bata. Kailangan po yun. Oo. Pakiayos mo, nawawala yung audio nila, attorney. Nawawala rin sa akin, nawawala rin kay Charlene. Pakinga. Parang yun ang tanong niya, no? So, yes, kung sir. kailangan the question now is, kung kailangan... Yung isa ko pong tanong, pag hindi po magbigay ng consent yung papa nila, wala na po bang ibang paraan? Yun nga po yung sinabi ko kanina, no? Clear ko lang ulit. Kung, hello. Yes, oo.
Kung hindi Sige, go ahead, magbigay ng consent yung biological father, gagawa po yung social worker na ma-assign dyan sa inyo doon sa gagawa ng case study. Pagka pumayag yung social worker, no, nagagawa ng case study, na makonsider yan as abandoned child. Yung abandon, yung as in, hindi naman nagsusuporta, hindi naman dinadalaw, walang pakialam naman ng tatay, mako-consider as abandoned child yan. So, pag abandoned child, gagawa naman ng report yung social worker, pwede ring maaprubahan yan. Okay po. Oo. Tapos may isa pa po sana akong issue Pinupuntahan ba na ng biological? itatanong. May tanong po si Sir Vic. Sige, go ahead. Sige po. Kung pinupuntahan ba yan ng biological father? Pinupuntahan Ay, ba? hindi po pinupuntahan. Kasi biological yung father yung mga bata? never po niyang pinuntahan kasi yung biological father po is nakabuntis po kasi siya ng iba. So may anak na po siya ngayon sa iba. So selosa po yung asawa kaya hindi po pumupunta. Hindi rin Kumbaga, nagsusustento. Hindi po, never po. Last time po, ilang months na po nakalipas, pinuntahan niya isang beses lang, tapos never na po ulit na ulit. Yung parang siya lang po nag-decide kung kailan niya hiramin yung bata. Kunyari, like, sa every 6 months, isang beses, ganun lang po. Kumbaga, hindi po consistent. Isang beses niya lang po nahiram. So, yun na nga. Talagang magkakaroon nga ng dyan sa case study po ng social worker na madideklarang abandonado yung mga bata. Yun po ang magiging, nyo, pero, action nyo. Oo, yung sinabi ko muna, no, hindi pa pwedeng i-adapt yan ng foreigner without na hindi kayo kasal, no? Kailangan kasal muna kayo bago i-adapt. And aside dan Panero, meron tayong tinatawag ng inter-country adoption eh. Papasok pa rin po yan kasi ang mag-a-adapt, lalo na kung yung bata dadalhin nyo sa abroad. Meron tayong inter-country adoption ngayon, no? Susundin nyo rin yung proseso nun. So may i-apply nyo rin po yan. Yung bagong batas ngayon, Filipino citizen naman tong nanay, anak naman niya yan. Once na kinasal na yan dito sa foreigner, joint adoption na lang yan. Pero ang problema nga foreign kasi hindi rin pwede madala yung bata sa abroad. Kaya may inter-country adoption dyan. Meron na akong kaso niyan. Amerikano, nakaasawa ng Pilipina, yung Pilipina may anak sa pagkadalaga, dalawa. After kasal, i-adopt nung dala. Pwede yan. Okay po. Yung inter-country adoption, pag hindi anak... The best thing to do, pag hindi anak nung ipapakasalan mo. Pakasal muna. Pero kung i-adapt ng foreigner yan, nang hindi kayo kasal yan, magpo-fall yan doon sa inter-country adoption. Pero kung anak yan ng mapapangasawa na ng foreigner, wala akong problema dyan. Opo, magpapakasal po muna bago Pakasal po muna kayo, oo. Opo. Tapos may isa pa po sana akong issue tungkol naman po ito sa birth certificate. Okay, anong tungkol sa birth certificate? Yung pangalan ko po kasi sa birth certificate, yung gamit ko pong apelyido is sa mama ko. Tapos yung mama at papa ko po hindi po kasal. So lagi pong kine-question yung middle initial ko na Sandigan kung saan daw po galing. Bakit po may middle initial daw po ako wala hindi ko naman daw po gamit yung apelyido ng papa ko. Kaninong apelido ba yung Sandigan? Ay, middle initial ko po yung Sandigan. Sa lola ko po yun, sa site ng mama ko. So maiden name nung mama mo, Sandigan din? Hindi po. Yung apelyido po ng mama ko is Epon. Hindi, ang middle name niya? Perez po yung middle initial niya. Saan nga nakuha yung Sandigan mo? Sabi ng mama ko sa lola daw po, kaya inaano ko po kung ano po yung process na paano aayusin to, kung dapat ba may middle initial ako or wala. So, ano bang gusto mong gamitin? Kasi yung gamit ko po kasing apelyido sa mama ko, Epon. Yung kuna-question po sa akin is yung middle initial ko lang po. Kasi yung papa ko, wala po kasi siyang pangalan sa birth ko. Kine-question saan? Kasi nagtry po akong kumuha ng passport. Ayaw po ako bigyan kasi po ang kine-question nila sa pangalan ko, yung Sandigan ko daw po, tsaka yung middle initial ni mama ko na Perez. Bakit daw po ganyan? Saan daw po nakuha yung Sandigan ko? Ano ba ang kailangan na papel pag kumukuha ka ng passport? Birth certificate ano po. Ano ba yung nakalagay sa birth certificate nyo na middle name nyo? Hindi naman kina-question yan
Ano ba yung nakalagay na Question apelido nyo po. ho sa birth certificate nyo? Yung sa middle name? Yung apelyido ko po sa birth certificate ko Sandigan is yung Ibon. Ebon. Apelyido po. Tapos yung middle initial ko po is Sandigan. Yun po yung question nila, yung Sandigan po. Bakit daw po may Sandigan ako, apelyido ko daw po nagamit is sa mama ko. Okay. Hindi, ang point dito, kung ano ang tanong mo eh. Kasi kung ang tanong mo, bakit hindi ka binibigyan ng, ba't ka kino-question sa passport? Ano po ba ang tanong mo? Yung tanong ko po, kung kailangan ko po bang tanggalin yung middle initial ko na Sandigan. Kailangan Kasi yun po ang tanggalin. sabi dun sa sa TFA. Actually, dapat daw ganito po no? tanggalin yung middle ko. Kasi nga po, yung apelyidong gamit ko sa Okay, mama ko. So, dapat wala daw po akong middle initial. Hindi, Sir Vic, ganito yan no? Sa DFA, pag kumukuha ka ng passport, ang kailangan mo lang dyan birth certificate. Di ba? Identification card. Correct. Ano ba ang ID mo? Ano mga pangalan mo sa ID? Tukma naman po yung ID ko sa birth Kung ko. okay po yung identification card ninyo, mga IDs ninyo, as well as yung inyong birth certificate, actually wala namang karapatan ng DFA para questionin yun eh. Yun nga Kasi po. that is the very document na kailangan nyo para lang maparehistro ka. So, I doubt it kung bakit tinatanong. Paano niya nalaman na hindi wala kang tatay? Pinapakita mo. Hindi ko na pinapakita Kasi yung marriage nung contract ng tatay mo. Kung regular Nung naman po andun po yung kasi inyong ako birth sa, certificate. nung kumuha po ako ng passport, face-to-face po, tinignan po nila yung yung birth certificate. First. Ang sabi po sa akin, ang gamit mong apelyido sa mama mo, tas wala namang nakasulat na pangalan ng Paano bata mo. niya Tapos nalaman may middle na- initial ka. Paano niya nalaman na gamit sa mama mo? Nanay. Kasi nga po, Nakasulat magka-apelyido doon po sa kami ni baba. mama. Nakasulat po dun sa birth. Parehas po kaming apelyido. Oo. Bakit hindi mo ginamit yung apelido ng tatay mo? Si mama ko po kasi yung ng birth ko po, yung pinagamit niya po sa aking apelyido. Kasal Yung na sa ba ang kanya po. tatay at nanay mo ngayon? Hindi po sila kasal. Tapos patay na rin po yung papa ko. Well, sa akin, Panyero, ang pinakamagandang gawin dyan, tignan mo kung okay, tama itong advice ko. Since yun ang hinahanap sa'yo, ang aking maibibigay na advice sa'yo dyan, magpapaano ka yung petition for correction of entry in the civil birth certificate. So, gagamitin mo ngayon kung ano yung customary name na ginagamit mo na apelido, middle name, tsaka pangalan, yun ang itutugma doon sa birth certificate mo. Hindi siya change of name, correction of entry na po siya. So, pero... ng petition for correction of clerical error. Hindi po siya clerical error kasi ang sinasabi nating clerical error, kunyari, Eric, yung isa K, Substantial. yung isa naman ng Eric C, yun po ang clerical. Ito kasi pag clerical po, punta ka lang sa sa may local civil register, magpile ka ng affidavit na makukorek yun. Pero ito po substantial po ito eh. So ang pinaka-the best po Kasi sa diyan, akin ngayon yung mga papeles nung nag-file hindi na ako ho ng natin- petition. Ano nangyari doon sa pagpapile mo ng petition? so nagpile na pa kayo ng petition Hindi pala. Opo, nag-file po ako dati kung saan ako pinanganak Ano last nangyari? year. Hindi po inaprubahan ng Manila, tinenay po kasi may bago daw po silang rules na sinusunod. May kaso na pala. Ako kasi pare, ako I disagree with your opinion na correction of entry kasi ang hindi correction of entry to kasi there is nothing to correct in the entry. Ang thinking ko change of name talaga. 'Di ba? Kasi may mali talaga dun sa birth certificate niya Bakit may sandigan na pumasok dun? So, Opo, you have to dapat change your name. Sabi po, Dahil sa dapat akin wala naman, po akong middle initial. You've been using that name ever since Sa akin naman, kaya correction, ibabase mo yung apelido doon sa apelido ng entry sa baba ng magulang niya, nanay at tatay. Itutugma mo na ngayon sa taas yun para makorek. Kasi sa kanya, Pag change of name kasi, she's been using that name Oo. She's been using that name ever since. So, for me, it's a change of name. Pagka-correction of entry, may mali doon sa ginagamit mong pangalan at saka doon naka-entry doon sa birth certificate. Pero, Panyero, magkaiba man tayo ng abiso, ang problema natin hindi advice natin Meron na palang kasong na-file petition si Kaya Madam. nga, at na-dismiss na nga po. So, dapat po, ma'am, sa totoo lang, yung lawyer nyo po kinausap nyo, para sila po ang gumawa ng kaukulang aksyon kung sila magre-refile o sila Nang nakausap kong lawyer dati, pag ganito daw po yung case,
Hindi na daw po yan nag-aano na paayos kung saan ka panganak. Abogado na daw po ito. Well, papail na talaga sa korte yan. Opo, sa korte na Pero po. actually, sinabi niya pare, nag-file siya sa korte. Hindi, Hindi, sa province administrative po, kung lang saan yung po ako pinail niya. pinanganak. Okay. Administrative lang siya sa civil registry. Yung administrative clerical yung error. civil registry. Okay. Yung pinal niya administrative, correction na paano lang yun? Clerical error po yun, ma'am. Oh. Kanina pa nga eh. Na-deny po. Correction lang yan, hindi ho yun yung petition sinasabi namin. Hindi mo nag-gets eh. Kanina pa nga sinabi niya, administrative clerical Alam ko, error. nag-file siya ng petition sa korte. Kaya nga mali ang sabi ko eh. Change of name, petition for change of name, which is to be filed in court. Pero ang problema kasi dito sa kanya, actually, hindi naman niya kailangan magpalit ng pangalan eh. Ang problema lang niya, ayaw siya tanggapin sa DFA. Oo. Diba? Sa akin kasi, actually, ministerial duty naman on their part Actually, sa tama. Ministerial DFI. yan. Kung ano yung nasa birth certificate mo, yan ang gagamitin sa'yo. Kasi, yan naman talagang ginagamit ko eh. So, hindi na dapat sila magtanong, sino ba tatay mo, sino ba nanay mo. Actually, Sir Vic, ito share ko lang sa experience ko. Ganito, ano ang pakialam ng DFA? Anong pakialam ng DFA doon sa nakasulat sa birth certificate? Yes. Am I correct? Yun nga po. Yan ang point Ilang beses ko. po dalawang Ganito yan, beses Sir talagang Vic, na-encounter ko ng isang Kahit client. po sa SSS, maglo-loan po sana ako dati. Talagang sabi niya, paayos mo muna yung birth mo. Saan galing yung sandigan mo? Paayos mo muna yan bago ka makapag-ano ng loan dito. Okay. Hindi, Sir Vic, ganito yan experience ko sa mga ibang kliyente ko. Minsan nagkakaproblema kasi pag nag-apply ka ng passport sa DFA, kunyari, ginamit mong ID mo, yung ID, kunyari, lisensya mo, Juan de la Cruz. Ang nakalagay sa birth certificate mo, Juan Reyes. So, magkaiba. Doon ngayon nagkakaproblema. Sabihin sa'yo ng DFA, sir, ang ID mo, Juan de la Cruz, bakit ang birth certificate mo, Juan Reyes? So, doon nagkakaproblema. Yun yung hindi approve. Oo, yun ang hindi approve. Kaya nga sa problema nga ni Madam, sis magkapareho, dapat ho mga ID nyo, kapareho din yung kapangalan nyo sa birth certificate. Wala problema. Magkapareho po sila. Wala problema. Wala kami nakikita problema doon kasi magkapareho eh. Magkapareho. Yung talagang yung middle initial. Actually, ganito, Sir Vic, ganito ang point ko dito. Baka kasi nakikita yung may problema sa birth certificate niya. Bakit nga may sandigan dun sa middle name niya, which is hindi naman yun ang apelido ng nanay niya. Tama. Diba? Kasi po, yung gamit po na apelido ko, yung sa mama ko. Baka so, kasi dapat ang mangyari daw po, wala daw po dapat akong middle initial. Patapusin mo yun na kami, ma'am, bago kayo pumasok. Sige po. Actually, there is nothing wrong with your birth certificate. I mean, yung sa pangalan mo. Kasi you don't contest it eh. Ayaw mo naman i-questionin na talagang okay naman sa iyo yung pangalan na yan. Ang problema kasi sa DFA, baka ang point kasi ng DFA, baka in the near future or pag dumating ang panahon na may mali nga dyan, i-correct mo rin. Kaya ang gusto nila, ayusin mo na para pag dumating yung panahon, wala ka nang aayusin sa passport. Yun yung point tingin ko ng DFA. Yan ang point ng DFA. Pero kung for purposes of having a passport, definitely, karapatan mo yon. Magkakaroon ka Ayaw po nun. nilang issue ng passport. Nagbibigay nga ng passport na hindi magkapangalan eh. Sa totoo lang, Sir Vic, dapat kung ano yung pangalan ng tao, yun ang ibigay nilang passport. Kaya kung nagkamali sa apelido ng mga magulang sa baba, dapat labas na DFA dun eh. Kasi ang pangalan ng tao, yung mismo nung nag-a-apply ng passport, yung pangalan niya dapat ang tama. Kung ano man nangyari sa apelido ng mga magulang, nagkaiba, ma'am, patapusin nyo. Okay, sige po. Ma'am, para orderly po tayo, ma'am. Hintayin nyo muna matapos po kami bago kayo pumasok. Sige, ma'am, tuloy po kayo. Sige, go ahead, Attorney Dong. Go ahead, Attorney Dong. Ano na lang po kaya, kung gamitin ko na lang po yung apelyido ng papa ko, pwede po kaya yun? Lalo kang hindi tatanggap eh. Kaso ang problema, patay na po siya paano ko po yung Alam nyo, apelyido. ma'am, okay, ang hinahanap po sa birth certificate, sa DFA, yung birth certificate at mga IDs mo. Kung gagamitin mo yung apelido ng tatay mo, ano magiging basis para maging apelido mo ng tatay mo? So, wala. So, yun lang talaga. Alright. Hanggat yung mga ID niya matches with the birth certificate, walang problema. Yes, oo. Yun po yung ID niya eh. Naintindihan ko na. Oo. Ito kasi nakalagay sa paper. From Santigan to delete. I-delete daw po. O ano ilalagay mo? Wala daw po akong middle initial, tapos pagkukuha daw po ng
passport paglalabas ibang bansa, kukuha daw po ng tinatawag nilang red ribbon. Red ribbon daw. Yun yung sabi po sa akin. Kasi pag gamit daw po yung apelyido ng nanay, dapat po wala daw po talagang middle initial. Pero kung gamit mo daw po apelyido ng papa mo, yung middle initial mo po is yung sa nanay mo. Nanay, of course. Pero nakalagay na nga eh. So, alam niyo. Pero ito, huling tanong po ma'am, para maliwanag. Ito. Okay. Ano po ang ginagamit, ito para lang maliwanagan po kami. Ano po ang apelido, middle name na nakapalagay doon sa birth certificate nyo? Kaninong middle name? Sandigan po talaga. Hindi po. Kaninong middle name? Sa lola ko po yun. Yun. Sa lola mo yung Sandigan. Opo. Pero ang apelido ng nanay mo ay, ano po ang... Ang middle initial ng mama ko is Perez. Yung apelyido niya Epon. Kagulo-gulo nga. Oo nga po, magulo. Pero sa akin kasi... Bakit? Kung ano yung apelido, middle name at surname nyo sa pangalan nyo, at yun naman ang mga regular na dokumento nyo, okay na dapat tugma na yun, dire-diretso na. Yes. No questions asked yan. No questions asked. No questions yun, sir. Pareho eh. Kesyo ano pang apelido sa baba, kesyo ang ano pa nasa ilalim. Tinatanong lang yan kung magkaiba. Yung ID mo iba doon sa birth certificate. Yes, Sir B. Kunyari, meron kang ID sa ano, sa license, driver's license mo, Juan de la Cruz. Ang passport mo, ang iyong birth certificate mo, Juan Reyes. Kung sa birth certificate, ang apelyido niya Sandigan, yes. Tapos sa lisensya, ang apelyido niya Ombudsman, hindi talaga pwede. Yan, opo. Mag-conflict ngayon yung dalawa. Irrespective of the surnames and middle names ng mga magulang sa baba ng birth certificate. Yun lang naman po dapat ang basehan eh. Kasi pagdating nyo naman ng passport, pinakita nyo passport pag nag-entry ka sa Japan o sa Amerika, hindi naman tatanungin sa inyo ng immigration, Sir, what is the surname and middle name of your mother? What is the surname and middle name of your father? Hindi naman po tinatanong yun, sir eh. Passport mo lang on itself, pasok ka na eh. At wala kang dirigotor, checkin yung sa monitor nila, ipapasok yung passport mo. Ano ang layunin ng taga-DFA? Yes, sir, Vic, to be honest, that's what we call bureaucracy. No? Ang purpose ng DFA, kaya siya in-advise na baguhin, is for future reference. Na baka pagdating ng panahon, baguhin mo rin. So, at least bago na ngayon before ka kumuha ng passport. Kasi nga naman, ang purpose ng DFA, pag binago mo, babaguhin mo rin passport mo. So, gusto nila, baguhin mo na ngayon, tapos ayusin natin passport mo. Yes po. Okay din naman yung advice, no? Pero yung advice kasi long shot yun eh. Paano kung gusto mo na umalis ng Pilipinas? Okay. Okay. Sige. Ang daming kinain na oras. Pero interesting yun, ha? Interesting yun, ha? Kasi, alright. Sige, magpe-break lang tayo. We have one, 1:42 na unang hapon. Babalik kami ni Attorney Earl at Attorney Dong. 1:42 ng hapon. Sige po. Sabi ko nga. Let's go for a break. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay Metro. Kapupulutan ng iba't ibang kaalaman mula sa kung saan-saan. Mga gabay sa matamis na buhay. May kumustahan. Alamin kung ano ang dapat at ang mga payo ng marimong concern, lalo na kung yan ay tungkol sa tibok ng puso. Buhay Metro. Lunes hanggang Biyernes, makakasama si Ate Aida Gonzalez gabi-gabi pagsapit ng 6:00. Buhay Metro. Kinig na dito sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman para sa bayan. Partners, punto derecho. Partners, punto derecho. Pagtalakay sa mga usaping napapanahon. Partners, punto derecho. Partners, punto derecho. Subaybayan ang talakayan ni na George Bandola at Willie Delgado sa Partners, punto derecho. Partners, punto derecho. Kasama sina George Bandola at Willie Delgado dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Partners, punto derecho. Partners, punto derecho. Ang mag-partner sa kaliwa, nasa kanan na. Partners, punto derecho. Partners, punto derecho. Ngayong Sabado, 7 to 8 p.m. Pakinggan si Dr. Eric Cruz sa programang Buhay Vlogger.
Buhay Vlogger. Alamin ang kanilang struggles, challenges, and discipline of different influencers. Buhay Vlogger. Paano ba maging influencer? Know their contents, their strategies, their talents, and formulas for success. Buhay Vlogger. Lahat ng yan sasagutin ni Dr. Eric Cruz. Ang bago ninyong kagigiliwan tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Buhay Vlogger. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Alright, balik na ho tayo. Teka muna, bago natin balikan ang ating mga lawyers, report muna mula Malacanang. Harley Balbuena, Harley, go. Yes, magandang hapon Kuya Vic. Posibleng nakapagdagdag nga ng 5 hanggang 7 araw na magandang supply ng tubig sa Angat Dam ang matinding pag-ulang dinala ng Super Typhoon Egay. Ito ay batay sa monitoring ng Water Resources Management Office ng Department of Environment and Natural Resources. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na ngayong araw ay tatanggap siya ng report kung nakamit ba ang ninanais na level ng tubig sa Angat Dam. Sa pamamagitan nito ay matitiyak ang magandang supply ng tubig sa Metro Manila at Bulacan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ang DENR sa Department of Public Works and Highways para maging multi-purpose na ang mga mekanismo sa flood control kung saan magagamit na rin ito sa water impounding o pag-iimbak ng tubig. Sinabi ni Loizaga na may nakahanda namang pondo ang gobyerno para sa multi-purpose flood control projects at mayroong ding mga nagpahiwatig ng interes sa public-private partnership. Balita Malacanang, nag-uulat para sa DZME 1530. Ako po si Harley Balbuena, Radyo 1. Thank you, Harley Balbuena. Alright, balikan natin. Meron ba tayong ano? Balikan na natin ang ating mga lawyers. I think we have a texter. Attorney Earl, Attorney Dong, may texter ba yan? Okay. Sige, at merong text, Jack messages. O, message, okay? Galing kay... Okay, yung mic po. Okay, pwede po magtanong. Go ahead. Okay, regarding po sa trabaho ko bilang personal driver or company driver. Tinanggal po ako sa trabaho sa kadahilan ng absenteeism. Raw po. Umabsent po ako sa araw ng day off, Sunday. Pinagpaalam ko po yon sa sekretary ng amo ko 2 weeks before ng araw ng Sunday. Tapos bigla na lang po akong tinanggal. Naalaman ko na lang po sa kapwa ko empleyado. Ano po ba dapat kong gawin? Binigyan po nila ako ng termination letter through email po. At di rin po sila nagbabayad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. At no plus 30% rin po kapag Sunday. Kaya minsan lang po sa akin pumasok ng linggo. Nagagalit pa sila kapag di ko pinapasukan. Ano po ang may papayo nyo sa akin? Maraming salamat po. Dagdag ko rin po, malaking tao po kasi ang amo ko. May pangalan po, kahit asawa ni Senator Rapi Tulfo, kaibigan po niya. Natakot rin po ako. Okay. Yan, okay. Binasa ko lang po, binasa ko lang. Okay. Alam nyo. Okay yun. Okay yun. Alam nyo po, wala naman pong, alam nyo, kahit sa yung mga malalaking tao, no? Kahit senador pa yan. Ayaw din yan siyempre ng mga illegal na ginagawa. Okay? Mga maling ginagawa ng kung ano po yung nangyari sa inyo, that is illegal dismissal. Bakit po? Okay? Ikaw naman po ay nagpaalam na ikaw ay mag-absent nung panahon na yon. Kaya lang, at hindi kaya bigla na lang sinisante ka dahil umabsent ka nga. That is illegal dismissal. Ano po ang dapat nyong gawin? Pwede po kayong pumunta sa NLRC. Okay? Kung dito po yan sa Metro Manila, ang NLRC po, National Labor Relations Commission, dito po yan sa Banawe. Okay? Ang gagawin nyo dyan, magpa-file kayo. Paano po? Meron po dong form. Pipil upan nyo lang po yung form na yon. Lalagay nyo yung pangalan nyo, kung sino po yung amo nyo, yung address, at checkan nyo yung illegal dismissal. Check. Non-payment of SSS or other
money claims, pwede check kayo doon, okay? So, yun po ang paraan para po makapag-file kayo ng kaso ng illegal dismissal doon sa amo ninyo. Huwag po kayong matakot kahit sino pong malaking tao yung kakilala nila. Alam nyo, yung malalaking tao na yan, hindi po sila kukonsintihin dahil po mali rin po yung ginagawa nila. Di po ba? Mahihiya na lang, makakaya kahit kami, di ba? Kakausapin namin yung isang kaibigan namin para isalba lang yung isang tao na may mali. So hindi po nakakatakot yan. Doon lang po tayo sa tama. Pag tayo po ay gumagawa ng tama, hindi po tayo dapat matakot. Tsaka tandaan nyo po, may hustisya tayo. So yung ginagawa nyo naman, bahayin po sa hustisya. At ang inyong karapatan bilang isang empleyado ay na-violate po ang inyong karapatan. So, ito po ay karapatan nyo. Punta kayo sa NLRC, no? At mag-file po kayo doon ng illegal dismissal at isama nyo rin po yung mga ibang money claims nyo kung ano may sinasabi. Plus, Panyero, may nabanggit. SSS. Pumunta po kayo sa SSS. Sabihin nyo po, hindi kayo hinuhulugan. Meron naman sila doon, ipapacheck nyo yung pangalan ng kumpanya tsaka pangalan nyo. Lalabas po, may print out doon. Lalabas po doon yung kung anong buwan at anong taon ang nai-contribute nila at hindi, lalabas po yun. Pati rin sa PhilHealth ata, nabanggit. Pakitaas nga po, sir, yung ating SSS PhilHealth Pag-ibig. Yeah, no? Magreklamo po kayo doon. At kailangan nyo lang po doon, magagawa lang kayo ng salaysay. May mga form naman sila doon para kayo po ay sumagot sa salaysay at para po nila ay maimbestigahan nila kung talaga namang hindi sila naguhulog, no, ng mga meron siyang nabanggit diyan, no? Wala rin siyang 30% plus pagka pinapapasok siya ng Sunday. Actually, under the labor code, no, dapat pumapasok ka ng 5 times a week, no? At least, no? Pero allowed yung 6 times a week. Yes. Okay, so you are supposed to be given a 1 day for every week of day off. Di ba? So, kung hindi ka papasok ng Sunday, Monday to Saturday, nagtatrabaho ka, that is allowed by law. Yes. Yan po yung karapatan ng isang manggagawa na magkaroon ng isang day off for every, sa isang linggo. Okay? So, sa isang linggo, dapat 6 days lang ang trabaho mo. Okay? Yung isang araw, yan po ang day off mo. Yan po yung karapatan ng manggagawa. Alright. Sige. Alright. Sige, medyo wala na tayong oras, Attorney Earl. Last word, Attorney Earl. Yes, maraming salamat po ulit ngayong araw na to, no? Sir Vic, maraming salamat po at sa mga nakikinig, nanonood po sa atin sa TV, sa cable, sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po sa mga kababayan ko sa San Jose del Monte. Mag-ingat po kayo at matuloy-tuloy pa rin po ang ulan. Thank you. Salamat po, Sir Vic. Salamat din, Kumpanyero Earl. Salamat sa ating mga kaibigan na nakikinig sa radyo at nanood sa Facebook, ano? At yung pagtuloy pagtangkilik. Tsaka mabilisan lang po, may papa-shoutout sa akin sila kumparing Melvin Pamatigan, Sairi Pamatigan, kumparing Bobit Obiadas, Cathy Obiadas, si Roy Aquino at si Net Aquino. Magandang hapon sa inyo. From Cainta, magandang hapon. Maraming salamat po, Sir Vic. Thank you very much. Sige, maraming salamat, Attorney Earl, Attorney Dong Tumuran. Ito po si Vic De Leon Lima. Marami pa tayong mga programa susunod. Huwag kayong alis, ha? Yung mga pet parents, susunod na ho, ang bet na bet. Meron pa tayong news break, so pabibigyan natin sila. Sige po, I'll see you tomorrow. Araw po tayo ng Thursday. Sabi po ni Attorney Earl, ingat pa rin po. May bagyo pa rin po. Ingat, ingat, ingat at ingat. I'll see you tomorrow. Ako po si Vic De Leon Lima. 1:52 ng hapon. Ang mga balita, ang mga komentaryo, ang mga opinyon ng publiko, ang mga legal na payo, walang maitatago, walang maiiwan, lahat mapag-uusapan, lahat kasado. Kay Vic De Leon Lima. Tutok na at makiratsada dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon, ang mga gusto mong marinig at malaman. Kasado. Kay Vic De Leon Lima. Kasado. Dito lamang sa nag-iisang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Are you ready? Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing